Alright, good evening. Shoutout pala sa mga solid nating subscriber dyan, sa mga commentators. Maraming salamat sa inyo. At sa mga maligaw dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Dali na, para makakomment kayo kung ano man yung mga nasa sa loobin nyo. Our topic this evening, mga paps, sasabihin ko ang mga nagustuhan ko dito sa Yamaha Mio Gear S 125 at yung mga hindi ko nagustuhan dito. Hindi man ako ganun ka expert sa scooter kasi first time ko talaga makahawak ng ganito scooter, brand new pa. First impression ko lang naman to kasi hindi naman talaga ako nahilig sa scooter, pero ngayon parang gusto ko na. Habang tumatagal parang gusto ko na siya kasi wala talaga akong idea sa mga scooter kasi noon pa man mahilig na ako sa may cambio o may clutch. Iwan ko lang kung ganun din ba sa ibang mga scooters like Honda Click and Honda Beat and Honda EDV 150 or 160. At sa Suzuki scooters naman like crossovers and Skydrive, Boardsman, basta sa mga ibang scooter mga paps, hindi ko lang alam kung ganun din ba. At ang pag-usapan lang natin ngayon is dito sa Mio Gear S ng Yamaha. So ang number one na nagustuhan ko dito sa Yamaha Mio Gear S is yung kanyang handling. Napaka smooth ng handling niya and ang ganda talaga ng steering niya mga paps. Iwan ko lang sa iba, basta sa akin ang ganda ng steering wheel niya, dali lang niyang iliko. So yun lang talaga yung una kong nagustuhan dito simula nung na-drive ko to, yung Gear S na to. Pangalawa naman is yung kanyang headlight niya mga paps ay LED na. Yes, LED na siya. So maliwanag na siya compare doon sa mga dating Mio like sporty na mga bulb type pa lang siya. So ngayon LED na siya mga paps. And third is yung kanyang upuan. Grabe, ang ganda ng upuan nito. Bukod sa maganda yung cover, hindi nga talaga siya masakit sa puwet. Ang upuan niya dito, patunay nga dyan, yung dinadaan ko is marami tong lubak, but grabe, parang wala lang. Doon sa RS ko wala na, ano na to, baka masakit na yung puwet ko, kailangan ng hilutin. Fourth is yung kanyang gulong mga paps. Ang lapad ng gulong niya, hindi ka mangamba dito sa mga medyo malubak o sa mga mabato na daan kagaya sa amin. Malaki kasi ang lapat ng gulong niya. Yun ang malaking advantage dito kasi nga ano na din, malapad din yung kanyang mags. And then last sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang forma. Last ko na siya, yung kanyang forma, kasi nga depende naman yan sa taste natin Tapos sa kulay niya na matte brown, naghalo yung modern tsaka classic plus design pa, astig. So na-attract lang ako dito. So yun ang mga bagay na nagustuhan ko dito sa Mio Gear S. Ngayon, mga hindi ko naman nagustuhan dito. So una is yung kanyang turn signal switch, kasi sobrang taas niya. Parang kailangan mong mag-effort na lakihan yung grip kasi mataas siya Siguro nanibago lang ako dahil doon sa RS ko medyo nakalubog kasi siya Itong sa Mio, nakaangat siya. Ang haba ng kanyang stem sa switch, kaya pag nag-signal ka parang malilesen din yung grip dito sa handlebar. Next is itong kanyang ilaw sa panel board. Dapat ginawa na lang nilang LED to para mas maliwanag, or di kaya ginawa na lang nilang digital yung kanyang panel, kasi compare doon sa Mio Sporty mas mahal to. So dapat in-upgrade na lang nila tong
digital panel. But anyway, okay pa rin naman. Pwede naman nating palitan ng LED yan para mas lumiwanag. So yun lang naman ang masasabi ko as a newbie dito sa scooter na to. Ngayon kung may mga comment kayo, suggestions, or any violent reaction about sa sinasabi ko, paki-comment na lang sa ating comment section mga paps. So maraming salamat. God bless, and abangan natin dahil i-review ko pa ito next vlog. God bless and more power.